Umuulan ng lila sa Quezon City. Hindi ito biro. Hindi madilim na asul, hindi kulay abo, kundi isang matingkad at nakakabahalang lila na para bang ang langit mismo ay nagbabadya ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Pero para kay Isadora Evangelista, ang kakaibang kulay ng ulan ay walang binatbat sa lamig na biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao nang buksan niya ang pinto ng kwarto ng kanyang anak. Wala si Leah. Ang kama, na karaniwang gusot at puno ng mga unan, ay maayos na maayos, masyadong maayos. Ang katahimikan sa loob ng silid ay hindi mapayapa. Ito ay nakaka-binge, parang may dumukot sa hangin sa loob ng baga ni Isadora. Napahawak siya sa hamba ng pinto, nanginginig ang mga daliri na may suot na mamahaling singsing. Ang kanyang mata, na sanay sa pagbabasa ng mga komplikadong kontrata, ay dumako sa isang piraso ng papel sa ibabaw ng unan. Isang papel na punit mula sa notebook na may sulat kamay na pambata at medyo tabingi. Dahan-dahang lumapit si Isadora. Parang may sariling buhay ang kanyang mga paa, mabibigat. Ayaw humakbang. Kinuha niya ang papel. "Mami," ang simula ng sulat. Napalunok si Isadora. Ang lalamunan niya ay parang binuhusan ng buhangin. "Mami, aalis na po ako. Pupunta po ako sa lugar kung saan may makakaintindi sa puso ko. Kasi po dito, parang decoration lang ako. Love, Leah." Nabitiwan ni Isadora ang papel. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang decoration. Iyon ba ang tingin ng anak niya sa sarili nito? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagin ang mga katulong, ang mga gwardya, ang buong barangay. Pero bago pa man lumabas ang boses sa kanyang bibig, bumukas ang pinto sa likuran niya. Pumasok si Mateo. Suot na niya ang kanyang dark blue suit. Ang buhok ay naka-gel, nang walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Tiningnan niya si Isadora, tapos ang papel sa sahig, at pagkatapos ay ang walang laman na kama. Walang gulat sa mukha niya. O kung meron man, mabilis niya itong tinago sa likod ng maskara ng isang CEO. Pinulot ni Mateo ang papel at binasa ito ng mabilisan. Bumuntong hininga siya. Parang nagbabasa lang ng isang disappointing na sales report. "She's doing it again," sabi ni Mateo sa mababang boses. "Nagpapapansin lang yan, Isadora." "Mateo, nawawala ang anak natin," garalgal ang boses ni Isadora. "Basahin mo yung sulat." Aalis daw siya. 8 years old lang siya, Mateo. Tiningnan siya ni Mateo ng diretso sa mata. Ang tingin na yon, ang tingin na ginagamit niya kapag may empleyadong nagrereklamo. "Isadora, listen to me," mariing sabi ni Mateo. "May board meeting tayo in 1 hour. Ang mga investors mula sa Singapore ay darating. Kung malalaman nilang may drama sa pamilya natin, babagsak ang stocks." Natigilan si Isadora. "Stocks?" bulong niya. "Anak natin ang pinag-uusapan dito." "Hahanapin natin siya," sagot ni Mateo. Inaayos ang kanyang kurbata sa salamin ng kwarto ni Leah. "Ipapatrack ko siya sa security team ng tahimik. Pero ngayon, kailangan nating umalis. We have to be perfect. Deadline is more important than emotions right now." Tumalikod si Mateo at lumabas ng kwarto. Iniwan si Isadora na nakatayo sa gitna ng silid na amoy strawberry shampoo ng anak niya. Kinuyom ni Isadora ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko. Gusto niyang magwala. Gusto niyang maging nanay na nag-aalala. Pero sanay siya sa disiplina. Sanay siya sa show must go on. Huminga siya ng malalim, pinigilan ang luhang nagbabadyang tumulo at inayos ang kanyang blazer. Makalipas ang 1 oras, nasa boardroom na sila. Ang malaking mesa ay gawa sa mahogany, kasing kintab ng salamin. Sa labas ng malalaking bintana, patuloy pa rin ang pagbagsak ng ulan na kulay lila, na ngayon ay nagmimistulang pasa sa kalangitan. Nakatayo si Isadora sa harap ng malaking screen,
Nagsasalita siya tungkol sa quarterly projections, sa EBITDA, sa expansion plans. Ang boses niya ay matatag, malinaw, at puno ng awtoridad. As you can see, gentlemen, sabi ni Isadora, tinuturo ang graph gamit ang laser pointer. Ang growth natin ay steady. Ang mga investors ay tumatango, humahanga sa kanyang composure. Pero sa loob ng isip ni Isadora, sumisigaw siya. Bawat mukha ng investor na nakatingin sa kanya, mukha ni Leah ang nakikita niya. Bawat tunog ng ballpen na tumatama sa mesa, boses ni Leah ang naririnig niya. Mommy, decoration lang ako. Muntik na niyang mabitawan ang laser pointer. Napatingin siya kay Mateo na nasa kabilang dulo ng mesa. Nakatingin lang ito sa kanyang iPad, tila walang pakialam sa mundo maliban sa mga numero. Paano nila nagagawa ito, Me? Paano sila nakaupo o makaupo dito habang ang anak nila ay nasa labas? Nag-iisa sa kakaibang ulan na ito. Biglang lumingon si Isadora sa bintana, sa kanyang kanan. Mula sa 30 palapag, kita niya ang kalsada sa ibaba. Kahit malabo dahil sa ulan, may nahagip ang kanyang mata. Sa tapat ng building, sa may waiting shed, may isang batang babae. Nakasuot ito ng punit-punit na damit, mukhang gusgusin, at may hila-hilang kariton ng mga bote at dyaryo. Isang batang namumulot ng basura. Iwas sana ng tingin si Isadora para ituloy ang presentation, pero may kumislap. Sa leeg ng batang gusgusin, may bagay na umiilaw. Hindi ito basta kislap ng alahas. Ito ay isang liwanag na may 7 kulay. Bahaghari. Nanlaki ang mata ni Isadora. Kilala niya ang liwanag na iyon. Iyon ang kwintas na niregalo niya kay Leah noong nakaraang Pasko. Ang kwintas na espesyal na ipinagawa niya, na may maliliit na diamonds na bumubuo ng rainbow. Pero bakit suot iyon ng isang batang basurera? At bakit parang nakatingin ang bata diretso sa kanya? Kahit nasa 30 palapag siya. Mrs. Evangelista? Tawag ng isang investor. Are you okay? Hindi sumagot si Isadora. Binitiwan niya ang laser pointer. Kumalansing ito ng malakas sa sahig. Excuse me, sabi niya. At bago pa makapag-react si Mateo o sino man, tumakbo si Isadora palabas ng boardroom. Iniwan niya ang meeting. Iniwan niya ang investors dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya may mas mahalaga kaysa sa deadline at ang sagot ay nasa leeg ng isang batang hindi niya kilala. Tumatagaktak ang kanyang mga Jimmy Choo sa makintab na sahig ng hallway. Hindi alintana ni Isadora ang mga nagtatakang tingin ng mga empleyado at executive na kanyang nadadaanan. Ang tanging nasa isip niya ay ang imahe ng isang batang gusgusin na suot ang kwintas ng kanyang nawawalang anak. Hold the elevator, sigaw niya at halos isingit ang kamay sa pagitan ng nagsasarang pinto. Nasa loob ang 2 junior officer. Nanlalaki ang mata sa gulat nang makita ang kanilang CEO na pawisan at hingal na hingal. Walang imik na pinindot ni Isadora ang G para sa ground floor. Ang bawat segundo ng pagbaba ng elevator ay parang isang oras ng paghihirap. Kitang-kita niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng elevator. Ang buhok na bahagyang nagulo, ang makeup na tiyak na hindi na perpekto, ang itsura ng isang babaeng nawawala sa sarili. Nang bumukas ang pinto sa lobby, hindi na niya hinintay na mauna ang 2 empleyado. Nagmamadali siyang lumabas, tinutulak ang sino mang humarang sa kanyang daan. Ma'am Isadora, habol ng head of security. May problema po ba? Huwag kang susunod. Mariin niyang utos bago itulak ang mabigat na glass door at lumabas sa gitna ng lilang ulan. Agad siyang binasa ng ambon. Ang malamig na hangin at ang ingay ng mga busina ay sumalubong sa kanya. Isang mundong ibang-iba sa kontroladong katahimikan ng kanyang opisina. Tumingin siya sa waiting shed. Wala na ang bata. Isang alon ng purong takot ang bumayo sa dibdib ni Isadora. Hindi maaari. Tumatakbo ang kanyang mga mata sa paligid. Hinahanap ang kariton,
ang batang babae, ang bahaghari. At doon, sa kabilang kanto, papatawid ng kalye, nakita niya ito, ang isang maliit na figura, hila-hila ang isang kariton na puno ng mga karton. "Hoy, bata!" sigaw ni Isadora. Hindi siya pinansin ng bata. O marahil, hindi siya narinig sa gitna ng ingay ng syudad. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Isadora. Tinawid niya ang kalsada, hindi alintana ang mga bumubusinang sasakyan. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lumubog sa maliliit na baha sa gilid ng kalsada. "Bata, sandali!" sigaw niya ulit, mas malakas ngayon. Sa wakas, huminto ang bata at lumingon. Nang makalapit si Isadora, halos hindi na siya makahinga. Turo-turo niya ang kumikinang na kwintas sa leeg ng bata. "Saan? Saan mo nakuha yan?" tanong ni Isadora. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tiningnan siya ng bata mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay hindi takot o nahihiya. Ang mga mata nito ay matalino at mapanuri. "Kalma lang po, ma'am," sabi ng bata. Ang boses nito ay malinaw, hindi tulad ng inaasahan niya. "Baka atakihin kayo sa puso." "Huwag mo akong pilosopohin," giit ni Isadora. "Ninakaw mo ba to? Sabihin mo sa akin." Hindi kumibo ang bata. Sa halip, hinawakan nito ang kwintas. "Hindi po ito ninakaw. Bigay po ito sa akin." "Sinong nagbigay?" "Ang kaibigan ko po," sagot ng bata. Ang pangalan niya ay Leah. Para siyang sinampal ng katotohanan. Napaurong si Isadora. "Kilala mo siya? Nasaan siya? Nasaan ang anak ko?" "Kasama ko po siya kanina," mahinahong sabi ng bata, na para bang nagkukwento lang tungkol sa panahon. "Pero umalis din po siya. Naghahanap daw po siya ng lugar na may magic of kindness." "Bakit? Bakit sa'yo siya lumapit? Bakit ikaw?" Puno ng pagtataka ang boses ni Isadora. Ngumiti ang bata. Isang nangiting may halong awa. "Kasi po," sabi niya, "si Ate Maymay, nakikinig palagi. Hindi tulad ng mga matatanda na laging busy. Maymay, iyon pala ang pangalan niya. At ang mga salitang iyon, nakikinig palagi, ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Isadora. Napayuko siya. Ang lahat ng lakas at awtoridad niya ay biglang naglaho. Sa harap ng isang batang namumulot ng basura, siya ang mukhang kaawa-awa. "Please, Maymay." Pagmamakaawa ni Isadora, ang boses niya ay basag na. "Tulungan mo ako. Kailangan kong makita ang anak ko." Tinitigan siya ni Maymay ng matagal. Tila tinatansya ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Tutulungan ko po kayo," sabi ni Maymay sa wakas. "Pero may isang kondisyon." "Kahit ano, ibibigay ko sa iyo kahit magkano." Umiling si Maymay. "Hindi po pera ang kailangan ko." "Anong kailangan mo?" "Kailangan niyo pong kausapin ang nanay ko," sabi ni Maymay, at itinuro ang isang maliit na pwesto sa kabilang kanto. Isang nagtitinda ng kakanin sa ilalim ng isang malaking payong. "Ang nanay mo?" Naguguluhang tanong ni Isadora. "Anong kinalaman niya rito?" "Ang nanay ko po. May mga nalalaman siya," seryosong sabi ni Maymay. Naririnig niya ang lahat. Sumunod ang tingin ni Isadora sa itinuturo ni Maymay. Nakita niya ang isang babae. Isang ordinaryong babae na nag-aayos ng mga bibingka at puto-bumbong. Nakasuot ng simpleng duster at tsinelas, pero ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi ito isang tingin ng pagtataka. Ito ay isang tingin ng pag-aantay, na para bang alam ng babae na darating si Isadora. Kahit bago pa man tumakbo si Isadora palabas ng boardroom, dahan-dahang lumakad si Isadora palapit sa pwesto ng kakanin, kasunod si Maymay na tahimik lang na nakabuntot. Bawat hakbang ay parang pagtapak sa ibang mundo. Ang amoy ng mamahaling leather at pabango na laging nakakabit sa kanya ay napalitan ng matamis na amoy ng bibingka na niluluto sa uling
at ng niyog na kinakayod. Nakatayo ang babae sa likod ng maliit na mesa. Si Aling Dora, hindi ito tumingin sa kanya agad. Abala ito sa pagpapaypay ng apoy, ang usok ay banayad na umiikot paakyat sa lilang langit. Ang mga kamay niya ay kulubot, ngunit maliksi, habang inaayos ang mga dahon ng saging. "Nanay," sabi ni Maymay, "siya po yung sinasabi ko." Doon lang itinaas ni Aling Dora ang kanyang tingin. Ang mga mata niya ay madilim at malalim, parang mga balon na puno ng mga kwentong hindi pa nasasabi. Tiningnan siya nito, hindi bilang si Isadora Evangelista, ang CEO. Tiningnan siya nito bilang isang tao, isang nanay na nawawalan ng anak. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng tapang ni Isadora. "Nasaan? Nasaan po ang anak ko?" Iyon lang ang lumabas sa bibig niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Aling Dora. Kumuha ito ng isang piraso ng mainit na bibingka, inilagay sa dahon ng saging, at iniabot kay Isadora. "Magmeryenda ka muna, Ineng," sabi nito sa mahinahong boses. "Mukhang kanina ka pa hindi kumakain." Napatitig si Isadora sa kakanin. Ang simple at mababangong pagkain ay isang insulto sa kanyang nag-aalab na pag-aalala. "Hindi ako naparito para kumain." Medyo tumaas ang boses niya. "Kailangan kong malaman kung nasaan si Lia." Ibinaba ni Aling Dora ang bibingka. Ang kanyang mga mata ay hindi nagbago, kalmado pa rin, pero may bigat. "Ang mga ibon sa ginintuang hawla, Isadora," biglang sabi ni Aling Dora. "Magaganda sila. Pinapakain ng pinakamasarap na butil. Pero hindi sila masaya." Kumunot ang noo ni Isadora. "Ano ang sinasabi mo?" "Dahil ang gusto ng ibon ay lumipad," patuloy ni Aling Dora, na para bang wala siyang narinig. "Kahit gaano pa kaganda ang hawla, bilangguan pa rin iyon. Minsan kailangan nilang sirain ang sarili nilang pakpak para lang makatakas." Parang may kung anong malamig na gumapang sa likod ni Isadora. Ang mga salita ng matanda ay tumatagos. Mas masakit kaysa sa isang direktang akusasyon. "Hindi ko bilangguan ang anak ko." Depensa ni Isadora sa sarili, kahit alam niyang may bahid ng kasinungalingan doon. "Hindi ba?" tanong ni Aling Dora. Kung hindi, bakit siya naghahanap ng kalayaan sa labas? Bago pa makasagot si Isadora, nag-ring ang kanyang cellphone. Nanginig ang kamay niya nang kunin ito mula sa bulsa. Valentin Soriano calling. Ang kanyang CFO, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay, nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Hello? Ma'am Isadora? Thank God. Okay ka lang po ba?" Ang boses ni Valentin sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Isang pag-aalalang sanay na sanay si Isadora, ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, parang tunog peke. "Bigla ka na lang pong umalis sa meeting. Nag-aalala po kami lahat." "I'm fine, Valentine. May personal emergency lang," sagot ni Isadora. Pilit pinatatag ang boses. Habang nagsasalita siya, napansin niya ang isang bagay. Si Aling Dora, na kanina'y abala sa pag-aayos ng mga puto, ay biglang natigilan. Ang kamay niyang may hawak na sandok ay huminto sa ere. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan, at ang panga niya ay bahagyang tumigas. May isang kislap ng galit, isang malalim at matagal ng galit, na dumaan sa kanyang mga mata nang marinig niya ang pangalang Valentin. Mabilis itong nawala, pero nakita ni Isadora. "Ma'am, nariyan pa po ba kayo?" tanong ni Valentin. Yes, I have to go," sabi ni Isadora, at mabilis na pinatay ang tawag. Tiningnan niyang muli si Aling Dora, na ngayon ay bumalik na sa pag-aayos ng mga kakanin na para bang walang nangyari. Pero nakita na niya, may koneksyon. "Sino ka ba talaga?" tanong ni Isadora, mas direkta ngayon. "At paano mo nakilala si Valentin?" Ngumiti si Aling Dora, isang mapait na ngiti. "Hindi ang tanong kung sino ako, Isadora. Ang tanong ay kung gaano mo kakilala ang mga taong pinapasok mo sa sarili mong pamamahay. Ano ang ibig mong sabihin?"
Minsan, ang panganib ay wala sa labas ng bahay, sabi ni Aling Dora, halos pabulong na. Nasa loob mismo ng iyong hapagkainan, hinawakan ni Isadora ang braso ng matanda. Please, sabihin niyo na po sa akin, nagmamakaawa ako. Lumapit si Aling Dora, ang kanyang hininga ay amoy niyog. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa ni Isadora. Idinikit niya ang kanyang bibig sa tenga ni Isadora at bumulong ng mga salitang magpapabago sa lahat. Tanungin mo ang asawa mo tungkol sa apelyidong Soriano. Humigpit ang kapit ni Isadora sa braso ng matanda. At sa kasalanan ng iyong ama. Ang mga salita ni Aling Dora ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema ni Isadora habang nasa biyahe siya pauwi. Apelyidong Soriano. Kasalanan ng iyong ama. Paulit-ulit. Parang sirang plaka sa isip niya. Ang lilang ulan sa labas ay mas dumilim pa na para bang nakikidalamhati sa namumuong bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Pagdating niya sa kanilang penthouse, nadatnan niya si Mateo sa kwarto, pabalik-balik na naglalakad habang kausap ang abogado ng kumpanya sa telepono. Yes, I understand. We will issue a formal statement tomorrow morning. Just handle it. Iritabling sabi ni Mateo bago pinatay ang tawag. Hinarap niya si Isadora. Ang mukha ay gusot sa inis. Do you have any idea what you've done? Nag-pull out ang dalawang investor. They think you're having a nervous breakdown. I don't care about the investors right now, Mateo. Malamig na sagot ni Isadora. Nilapag ang basang-basa niyang bag sa isang silya. I need to ask you something. Kung tungkol yan sa anak mo, the security team is already tracking her. They have leads. Hindi lang tungkol kay Leah, giit ni Isadora, tinititigan ng asawa. Tungkol ito sa pamilyang Soriano. Natigilan si Mateo. Isang segundong pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng pagkainis. What? Saan mo naman nakuha yan? Sagutin mo na lang ako, Mateo. May kinalaman ba ang pamilyang yan sa tatay ko? Bumuntong hininga si Mateo at minasahe ang kanyang sentido. Isadora, for God's sake, stop listening to street vendors and start acting like a CEO. Kung ano-anong kalokohan ang pinapasok mo sa isip mo. Ricardo Soriano was my father's old business partner. Nagkaroon sila ng business disagreement. That's it. End of story. Anong klaseng disagreement? Isadora, stop it. Sigaw ni Mateo. Wala na tayong panahon para sa mga chismis na yan. Kailangan nating ayusin ang gulong ginawa mo. Tumalikod si Mateo. Senyales na tapos na ang usapan. Pero para kay Isadora, nagsisimula pa lang. Ang pagsisinungaling ni Mateo ay kasing linaw ng kristal. Alam niyang may tinatago ito. At kung hindi niya makukuha ang sagot mula sa asawa niya, hahanapin niya ito sa ibang paraan. Ating gabi na. Ang buong Evangelista Tower ay tahimik at madilim. Tanging ang mga ilaw ng security at ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Gamit ang kanyang all-access keycard, pumasok si Isadora sa gusali. Hindi siya pumunta sa kanyang opisina sa ika-30 palapag. Sa halip, pinindot niya ang B4 sa elevator, ang basement level kung nasaan ang archives. Isang lugar na hindi pa niya napuntahan kailanman. Pagbukas ng pinto ng elevator, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel at alikabok. Ang hallway ay madilim at ang tanging ilaw ay nagmumula sa kanyang cellphone. Binuksan niya ang pinto ng archives. Bumungad sa kanya ang hilera ng matataas na metal na estante, puno ng mga kahon at folder na may iba't ibang label ng taon. Ito ang libingan ng mga sikreto ng kanilang kumpanya. Nagsimula siyang maghanap. Hindi niya alam kung anong eksaktong hinahanap niya. Ang tanging gabay niya ay ang isang pangalan, Soriano. Lumipas ang halos 1 oras. Ang kanyang mga daliri ay puno na ng alikabok. Ang kanyang mga mata ay pagod na sa pagbabasa ng mga lumang label. At sa wakas,
sa pinakasulok na estante, sa isang kahon na may markang 995, Mergers and Disputes. Nakita niya ito. Isang manipis na folder. Nakasulat sa labas, Evangelista versus Soriano. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, naroon ang mga legal na dokumento, mga liham, mga memo. Hindi siya isang abogado, pero naiintindihan niya ang diwa ng mga nakasulat. Hostile takeover, forced buyout, mga salitang corporate na nagtatago ng marahas na katotohanan. Nakita niya ang pirma ng kanyang ama sa tabi ng mga numerong napakababa, halatang sinadya para idiin ang kabilang panig. Nakita niya ang pangalan ni Ricardo Soriano sa isang sulat ng pagbibitiw na halatang pilit. Ang pamilyang Evangelista ay hindi lang nanalo sa isang business disagreement. Sinira nila ang pamilyang Soriano. Napasandal si Isadora sa estante, hawak-hawak ang folder. Ang pundasyon ng kanyang perpektong buhay, ang kayaman ng kanyang kinalakihan, ay itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng ibang tao. Ito ang kasalanan ng kanyang ama. Isinara niya ang folder, ang puso niya ay bumibigat sa bawat paghinga. Kailangan na niyang umalis. Kailangan niyang mag-isip. Dahan-dahan siyang lumabas ng archives. Ang isip ay lumilipad. Pagpihit niya sa pasilyo, halos mapatili siya. Nakatayo sa dulo ng madilim na hallway, bahagyang tinatamaan ng ilaw mula sa exit sign, ay isang figura. Nakatayo si Valentin Soriano. Nakangiti ito, isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Working late, Ma'am Isadora?" tanong ni Valentin. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panunuya. "Looking for something?" Naitago ni Isadora ang folder sa kanyang likuran, pero alam niyang huli na ang lahat. Alam ni Valentin kung bakit siya naroon. "Valentin," sabi ni Isadora, pilit na pinatatag ang kanyang boses. "Anong ginagawa mo rito?" "Ang tanong, ma'am, ay anong ginagawa ninyo rito?" Sagot ni Valentin, dahan-dahang humahakbang palapit. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. "This is not your usual playground." Napaatras si Isadora. "May kailangan lang akong kunin." Huminto si Valentin, may ilang talampakan ng layo mula sa kanya. Ang ngiti sa labi niya ay nawala. Napalitan ng isang malamig at mapanganib na tingin. "Mag-ingat ka, Ma'am Isadora," sabi ni Valentin. Ang boses ay halos isang bulong na. Minsan, kapag hinuhukay mo ang nakaraan, tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Baka ikaw lang ang mailibing mo. Tumalikod si Valentin at naglakad palayo. Ang mga yabag ay dahan-dahang naglaho sa dilim. Iniwan si Isadora na nakatayo, nanginginig at yakap-yakap. Ang katotohanang mas nakakatakot pa kaysa sa pagkawala ng kanyang anak. Ang lamig ng basement ay nanunuot pa rin sa mga buto ni Isadora kahit nakabalik na siya sa loob ng kanyang kotse. Ang folder na naglalaman ng kasalanan ng kanyang ama ay nakapatong sa passenger seat. Parang isang bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Pero ang mas nakakatakot ay ang mga salita ni Valentin. "Baka ikaw lang ang mailibing mo." Hindi yun babala. Iyon ay isang pangako. Alam na niya ngayon. Si Valentin ay hindi lang isang ambisyosong CFO. Siya ang multo ng nakaraan na bumalik para maningil. At ang anak niya, si Leah, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Kailangan niya ng tulong. Hindi mula sa pulis, hindi mula sa kanyang asawa. Kailangan niya ng tulong mula sa nag-iisang taong tila nakakaalam ng buong kwento. Muling pinaandar ni Isadora ang sasakyan, hindi pa uwi, kundi pabalik sa eskinita kung saan nagtitinda ng kakanin si Aling Dora. Madaling araw na nang marating niya ang lugar. Ang lilang ulan ay tumila na, nag-iwan ng mga basang kalsada na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw poste. Ang pwesto ni Aling Dora ay sarado na, pero may isang maliit na ilaw na nagmumula sa bintana ng isang bahay sa likod nito. Kumatok si Isadora
sa pintong gawa sa yero. Ilang sandali ng katahimikan bago bumukas ang pinto. Si Maymay, na kinukusot pa ang mga mata, ang nagbukas nito. "Tita Isadora?" Nagtatakang tanong niya. "Kailangan kong makausap ang nanay mo," sabi ni Isadora. Ang boses ay desperado. "Importante. Pasok po kayo," sabi ni Maymay. Ang loob ng bahay ay maliit ngunit malinis at maayos. Simple lang ang mga gamit, pero ramdam mo ang init ng isang tahanan, isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Isadora sa kanyang malapalasyong penthouse. Nakaupo si Aling Dora sa isang lumang silyang tumba-tumba. May hawak na tasa ng mainit na salabat. Tumingin ito kay Isadora na para bang inaasahan na niya ang kanyang pagdating. "Nalaman mo na," sabi ni Aling Dora. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Nilapag ni Isadora ang folder sa maliit na mesa. "Lahat ng ito? Ang ginawa ng tatay ko. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang dahilan kung bakit ginugulo kami ni Valentine?" Tumango si Aling Dora. Ang galit na ipinunla ng iyong ama ay namunga sa puso ng kanyang anak. "Pero paano mo nalaman ang lahat ng ito?" Giit ni Isadora. "Sino ka ba talaga?" Hindi sumagot si Aling Dora. Sa halip, tumayo ito at lumapit sa isang maliit na aparador sa sulok. May kinuha itong isang lumang kahon ng biskwit. Inilapag niya ito sa mesa at binuksan. Sa loob, wala itong lamang biskwit. Ang laman nito ay mga lumang litrato, isang kwintas na may krus at isang maliit na baptismal candle. Kinuha ni Aling Dora ang isang litrato. Kupas na ito at medyo naninilaw na sa katagalan. Inabot niya ito kay Isadora. Nasa litrato ang isang mas batang bersyon ni Aling Dora. Nakangiti habang karga-karga ang isang sanggol na nakasuot ng puting bestida. Kinilabutan si Isadora. Ang muka ng sanggol. "Ako to," bulong niya. At ang babaeng humahalik sa kanyang noo sa litrato. Tumingin si Isadora mula sa litrato papunta sa matandang babae na nasa harap niya. Ang mga mata, ang parehong mga mata. "Hindi kita maintindihan," nanginginig ang boses ni Isadora. Si Aling Dora ay hindi na nagsalita. Sa halip nagsimula siyang umawit. Isang himig na malambing at pamilyar. "Tulog na, aking mahal. Ang mga bituin sa langit ika'y babantayan." Napahawak si Isadora sa kanyang bibig. Ang kantang iyon. Iyon ang oyayi na naririnig niya sa kanyang mga panaginip. Ang kantang matagal na niyang kinalimutan kung saan nanggaling, pero ang himig ay nanatili sa kaibuturan ng kanyang alaala. Yaya. Yaya Dory? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang matagal nang nawawalang dasal. Biglang bumalik ang mga alaala. Isang mabait na mukha, mga kamay na laging nag-aalaga, ang amoy ng baby powder at salabat. Tumulo ang mga luha sa mata ni Aling Dora. "Naaalala mo pa pala ako, sa Dora. Mahal ko. Pero bakit? Paano?" Nang bumagsak ang pamilya Soriano, marami akong narinig. Malungkot na kwento ni Aling Dora. Narinig ko ang pag-uusap ng iyong ama at mga abogado. Nalaman ko ang katotohanan. Sinabi ko ito sa iyong ina. Pero sa halip na makinig, pinalayas niya ako. Masyado daw akong tsismosa, isang panganib sa pangalan ng pamilya. Niyakap ni Isadora ang kanyang sarili. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Ang babaeng nag-alaga sa kanya ay ipinatapon na parang basura para pagtakpan ng isang krimen. Kaya pala alam mo ang lahat, sabi ni Isadora. Hindi ka nakakarinig ng mga bagay-bagay. Nagmamasid ka lang, naghihintay. "Hindi ako umalis, Sadora," sabi ni Aling Dora. Hinahawakan ng kamay niya. "Kahit kailan, hindi ako umalis. Palagi akong nasa malapit, nagbabantay. Dahil alam kong darating ang araw na ito. Alam kong babalik ang anak ni Ricardo para maningil." Binuksan ni Isadora ang kanyang palad. Nandoon ang lahat ng sakit, lahat ng takot. "Ano ang gagawin ko, Yaya Dory?"
Tanong niya, ang boses ay boses na ng isang batang naliligaw. Hinaplos ni Aling Dora ang kanyang buhok, tulad ng ginagawa nito dati. Kinuha nito ang isang luma at makapal na notebook mula sa ilalim ng mesa. Ang takip nito ay balot sa plastik para hindi masira. Inabot niya ito kay Isadora. Narito ang lahat, sabi ni Aling Dora. Ang bawat sikreto, ang bawat kasinungalingan. Sa loob ng maraming taon, isinulat ko ang lahat ng aking narinig at nakita. Mga lihim na pag-uusap ni Valentine sa telepono, mga taong kanyang kinikita. Ito ang sandata na kailangan mo. Binuksan ni Isadora ang notebook. Puno ito ng sulat kamay ni Aling Dora. Detalyado. Bawat petsa, bawat pangalan, bawat numero. Nandoon. Ito ay hindi lang isang notebook. Ito ay isang talaarawan ng paghihiganti ni Valentine. At ito na ang magiging susi sa kaligtasan ng pamilya ni Isadora. Hindi na umuwi si Isadora. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang dahan-dahang nagliliwanag ang kalangitan sa labas, binuksan niya ang kwaderno ni Aling Dora. Ang bawat pahina ay isang suntok sa kanyang sikmura. Hindi ito basta mga tsismis. Ito ay isang metikulosong talaan ng kasamaan. Nakasulat doon ang mga petsa ng mga lihim na pagpupulong ni Valentine. Mga pangalan ng mga dummy corporation, mga numero ng bank account sa Cayman Islands, may mga nakastaple pa na resibo mula sa mga mamahaling restaurant kung saan niya kinikita ang mga kalaban ng Evangelista Corporation. May mga code name pa siyang ginagamit, Project Nightingale, Operation Ubas, isang malinaw na patama sa lilang ulan noong araw na nawala si Leah. Ang bawat salita ay patunay. Ang bawat numero ay isang pako sa kabaong ng pagtitiwala ni Isadora. Kinailangan niyang huminto sa pagbabasa. Napahawak siya sa manibela, nanginginig. Ang kapeng binili niya kanina ay tuluyan ng lumamig sa tabi niya. Hindi man lang nagalaw. Si Valentine, ang taong tinuring niyang kapatid sa loob ng kumpanya, ang taong laging nakangiting nagsasabing, "We're a family here," ay isang ahas na matagal nang naghihintay ng tamang oras para manuklaw. At ngayon, naiintindihan na niya. Si Leah. Narinig siguro ng anak niya ang isa sa mga plano ni Valentine. Kaya ito natakot. Kaya ito umalis. Isang nag-aalab, nagalit ang pumalit sa kanyang takot. Kailangan itong malaman ni Mateo. Kailangan nilang harapin ito ng magkasama. Tagum. Pagdating niya sa kanilang penthouse, nadatnan niya si Mateo na bihis na, handa nang umalis. Ang mukha nito ay matigas at walang emosyon. "Saan ka galing?" tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng umaga. Hindi niya pinansin ang tanong. Lumapit siya. Hawak ang kwaderno na parang isang banal na kasulatan. "Mateo, kailangan mong makita to," sabi niya. Ang boses ay seryoso. Lahat ng sagot, nandito. Inilatag niya ang kwaderno sa ibabaw ng glass table sa kanilang sala. Tiningnan lang ito ni Mateo na may halong pagod at inis. Hindi man lang niya ito hinawakan. "Isadora, ano na naman to?" Isang diary ng matandang nagtitinda ng kakanin. "Buklatin mo," giit ni Isadora. "Basahin mo ang mga pangalan, ang mga petsa. Mateo, si Valentin, niniloloko niya tayo. Ninanakawan niya tayo. May plano siyang pabagsakin ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin." Sa wakas, kinuha ni Mateo ang kwaderno. Pero ang ginawa niya ay mabilis lang na paglipat-lipat ng mga pahina. Isang sulyap dito, isang sulyap doon. Pagkatapos ng 10 segundo, isinara niya ito ng malakas at ibinato sa mesa. "This is nonsense!" sigaw ni Mateo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Isadora ang galit sa mga mata nito. Galit na hindi para kay Valentine, kundi para sa kanya. "Valentine just secured a ₱1 billion deal for us yesterday. Habang ikaw ay naglalaro ng detective kasama ang mga taong kalye, you're being paranoid."
Hindi ako paranoid, Mateo. Totoo to. Ang totoo, Isadora, ay nawawala ang anak natin at ang CEO ng kumpanya ay nagiging pabaya dahil sa mga kwentong kutsero. Gumising ka. Tumayo si Mateo at kinuha ang kanyang briefcase. Huminto ito sa may pinto. Ayusin mo ang sarili mo. Sabi nito, hindi man lang siya tinitingnan. May reputasyon tayong kailangang protektahan. At umalis ito. Naiwan si Isadora sa gitna ng malawak at malamig na sala. Mas nag-iisa kaysa kailanman. Niyakap niya ang kwaderno. Ang nag-iisang katotohanan sa mundong puno ng kasinungalingan. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang sekretarya. Ma'am, pasensya na po sa istorbo. Kinakabahang sabi ng babae. Pero may mga kumakalat po kasing bulong-bulungan dito sa opisina. Anong bulong-bulungan? Na hindi nyo na raw po kinakaya ang stress. Na sinisisi nyo raw po si Sir Valentin sa mga bagay na walang basihan. Na baka kailangan nyo na raw po magpahinga. Nabitawan ni Isadora ang telepono. Nagsimula na si Valentin. Mabilis siyang kumilos. Sinisira na nito ang kanyang kredibilidad bago pa man niya mailabas ang katotohanan. Sa sobrang desperasyon, tinawagan niya si Aling Dora. Yaya. Basag ang boses ni Isadora. Walang naniniwala sa akin. Kahit si Mateo. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Magtiwala ka sa katotohanan, sa Dora, mahinahong sabi ni Aling Dora. At magtiwala ka sa puso mo bilang isang ina. Mas matibay yan kaysa sa anumang kasinungalingan. Bago pa matapos ang araw, bumalik si Mateo sa penthouse, pero hindi para humingi ng tawad. Nakatayo ito sa harap niya. Ang mukha ay seryoso at formal, na para bang kausap niya ang isang empleyado. The board has called an emergency meeting tomorrow morning. Sabi nito sa isang malamig at business-like na tono. Kinabahan si Isadora. Tungkol saan? Tinitigan siya ni Mateo ng diretso sa mata. To discuss your fitness to lead. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Isadora. Huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos, Isadora. Babala ni Mateo bago tumalikod at pumasok sa kanilang silid. Isinasara ang pinto sa pagitan nilang dalawa. Naiwan si Isadora na nakatayo sa dilim. Bukas, hindi lang ang kanyang posisyon ang mawawala sa kanya. Mawawala sa kanya ang lahat. Ang boardroom ay hindi na isang lugar ng kapangyarihan para kay Isadora. Ito na ngayon ang kanyang execution chamber. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa. Ang upuang dati ay simbolo ng kanyang autoridad. Ngayon ay parang silya elektrika. Sa paligid niya ay ang mga miyembro ng board. Mga lalaking dati ay humahanga sa kanya. Ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong awa at pagkadismaya. Si Mateo ay nakaupo sa kabilang dulo, umiiwas ng tingin. At sa gitna, nakatayo si Valentin Soriano. Nakasimangot ito. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng pekeng kalungkutan at pag-aalala. Hawak niya ang isang folder na puno ng mga ebidensya. Gentlemen of the board, panimula ni Valentin. Ang boses ay puno ng pagpipigil. With a heavy heart, I present to you these findings. Sa loob ng nakaraang 24 na oras, si Ma'am Isadora ay nagpakita ng erratic behavior. Iniwan niya ang isang mahalagang meeting, inakusahan ang mga tapat na empleyado, at gumagawa ng mga desisyon base sa mga kwento ng mga taong hindi natin kilala. Binuksan niya ang folder. May mga litrato doon, mga litratong kuha mula sa CCTV ng building, mga litrato ni Isadora na tumatakbo palabas, na basang-basa sa ulan, nakausap ang isang batang namumulot ng basura. This is not the Isadora Evangelista we know, malungkot na sabi ni Valentin. The stress of her daughter's disappearance, it's clearly affecting her judgment. Kailangan niya ng tulong, kailangan niyang magpahinga. Gusto ni Isadorang tumayo at sumigaw. Gusto niyang isampal sa kanila ang kwaderno ni Aling Dora, pero alam niyang wala nang maniniwala. Sinira na ni Valentin ang lahat. Tumingin ang chairman ng board kay Isadora. Isadora, do you have anything to say for yourself?
Tumingin si Isadora kay Mateo, isang huling, desperadong apela. Please, sigaw ng kanyang mga mata. Manalig ka sa akin. Pero ang nakita niya sa mga mata ni Mateo ay hindi pagsagip. Nakita niya ang isang desisyon para sa negosyo. I vote for a temporary leave of absence for Mrs. Evangelista. Sabi ni Mateo, ang boses ay matatag at walang emosyon para sa kapakanan ng kumpanya at para na rin sa kapakanan niya. Iyon na, ang huling pako. Ang hatol ay naibigay na. Isa-isang nagtaas ng kamay ang mga miyembro ng board. Sumasang-ayon sa mosisyon. Tapos na. Hindi na siya ang CEO. Parang robot na tumayo si Isadora. Hindi niya sila tiningnan. Naglakad siya palabas ng boardroom. Ang bawat hakbang ay mabigat. Habang dumadaan siya sa tapat ni Valentine, nakita niya itong bahagyang ngumiti. Isang ngangiti ng tagumpay. Paglabas niya sa hallway, bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa malamig na pader, hindi makahinga. Nawala na ang kanyang kumpanya, nawala na ang tiwala ng kanyang asawa, at nawawala pa rin ang kanyang anak. Tita Isadora. Isang maliit na boses ang tumawag sa kanya. Pagtingin niya, tumatakbo palapit sa kanya si Maymay. Ang mukha ay basang-basa sa luha at takot. Nakalusot ito sa security ng lobby. Tita, humihikbing sabi ni Maymay paglapit sa kanya. Si Ate Lia po. Agad na naging alerto si Isadora, hinawakan sa balikat ang bata. Anong nangyari kay Lia? Narinig niya po sa radyo. Yung balita tungkol sa inyo. Umiiyak na, sabi ni Maymay. Na tinanggal daw po kayo sa kumpanya. Nagalit po siya. Sabi niya, kasalanan daw niya lahat. Tapos po tumakbo siya. Nawawala po ulit si Lia. Isang dagundong ang naririnig ni Isadora sa kanyang tainga. Hindi maaari. Ang huling sinag ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan na kahit anong mangyari, ligtas si Lia sa piling ni na Maymay, ay biglang naglaho. Umupo siya sa sahig ng marangyang hallway ng Evangelista Tower. Ang babaeng dating reyna ng gusaling ito ay ngayoy pulubi. Sa sahig nito, wala nang natira, wala nang career, walang asawa, at ngayon, wala na namang anak. She had failed, completely and utterly. All is lost. Habang nakayuko siya roon, gumuho ang kanyang mundo. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Walang gana niya itong kinuha. Yaya Dora calling. Sinagot niya ito. Walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Sa Dora, sabi ng boses sa kabilang linya. Kalmado ngunit may urgensya. Makinig ka sa akin. Wala na, Yaya. Bulong ni Isadora. Wala nang natira. Hindi pa tapos ang laban. Mariing sabi ni Aling Dora. Sa Dora, alam ko kung nasaan si Valentine ngayon. At alam ko kung saan nagpunta si Lia. Biglang nagkaroon ng kislap sa nanlalim na mga mata ni Isadora. It's time to end this, sabi ni Aling Dora. Pumunta ka sa lumang library ng ama mo. Ngayon na. Ang lumang library ng kanyang ama ay nasa kabilang dulo ng Evangelista Tower. Isang pakpak ng gusali na matagal nang hindi ginagamit. Hindi ito isang library na puno ng mga libro. Ito, sa katotohanan, ang orihinal na archive. Isang bodega ng mga luma at nakalimutang kasunduan, mga blueprint at mga sikretong mas mabuti pang ibaon na lang sa limot. Tinulak ni Isadora ang mabigat na kahoy na pinto. Bumungad sa kanya ang amoy ng alikabok at panis na hangin. Madilim sa loob. Tanging ang liwanag mula sa hallway ang nagbibigay ilaw sa mga matataas na estante. Lia, tawag niya. Ang boses ay nanginginig at umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Anak, nandito ka ba? Walang sumasagot. Sinindihan niya ang flashlight ng kanyang cellphone at itinutok ito sa mga pasilyo ng mga estante. Ang mga sinag ng liwanag ay sumasayaw sa mga sapot ng gagamba
at makakapal na alikabok. "Leah, please, Mommy's here," sabi niya ulit. Ang boses ay nagmamakaawa at pagkatapos ay narinig niya ito, isang mahinang hikbi. Nanggagaling ito sa likod ng isang estante sa pinakasulok ng silid. Dahan-dahang lumapit si Isadora. Bawat hakbang ay maingat. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang dagundong. Pag-ikot niya sa estante, nakita niya ito. Nakasiksik sa pagitan ng pader at ng isang bunton ng mga lumang kahon, nakayakap sa kanyang mga tuhod ay ang kanyang anak. "Leah," bulong ni Isadora. Tumingala ang bata. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Pagkakita nito sa kanya, mas lalo itong umiyak at tumakbo para yumakap sa kanya. "Mommy," humahagulgol na, sabi ni Leah. "I'm sorry, Mommy. It's all my fault." Niyakap ni Isadora ang kanyang anak ng napakahigpit na para bang kung bibitawan niya ito, ay muli itong maglalaho. "No, baby, no. It's not your fault. None of this is your fault." Hinalikan niya ang buhok nito, ang noo, ang mga pisngi. Ang amoy ng kanyang anak ang pinakamabangong pabango sa buong mundo. "I heard him, Mommy," bulong ni Leah. Ang muka ay nakasubsob sa dibdib ni Isadora. "Narinig ko si Tito Valentin sa phone. Sabi niya sisirain niya tayo. Natakot po ako." Hinaplos ni Isadora ang likod ng kanyang anak. "It's okay now. Mommy's here. I will protect you." Isang malakas na kalabog ang biglang umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatalon sa gulat ang mag-ina. Mula sa kabilang dulo ng library, sa may isa pang pinto na hindi napansin ni Isadora, isang ilaw ang biglang bumukas. At mula sa dilim, lumabas ang isang figura. Si Valentin Soriano. May hawak itong isang metal na kahon at isang lighter. Ang mukha niya ay hindi na ang mukha ng isang nag-aalalang kasamahan. Ito ang mukha ng isang taong nahuli sa akto. Ang mukha ng isang halimaw. "Well, well, well," sabi ni Valentin. May mapanuyang ngiti sa kanyang labi. "Family reunion." Agad na itinago ni Isadora si Leah sa kanyang likuran. Hinarap niya si Valentin. Ang katawan ay isang pader sa pagitan ng panganib at ng kanyang anak. "Tapos na ang laro mo, Valentin," mariing sabi ni Isadora. Tumawa si Valentin, isang tawang walang saya. "Tapos na, Isadora. Ngayon pa lang ako nagsisimula." Itinaas niya ang metal na kahon. "Alam mo ba kung ano to? Ito ang orihinal na kontrata sa pagitan ng tatay mo at ng tatay ko. Ang totoong kasunduan bago niya ito palsipikahin para sirain kami. I was about to burn this. Ang huling piraso ng ebidensya. Hindi mo na kailangang gawin yan. Alam ko na ang lahat." "Talaga?" hamon ni Valentin, dahan-dahang lumalapit. "Alam mo ba ang pakiramdam na makita ang tatay mo na umiiyak dahil nawala sa kanya ang lahat? Alam mo ba ang pakiramdam na kumain ng lugaw araw-araw dahil iyon lang ang kaya naming bilhin? This company was built on my family's ashes. Ngayon, oras na para sunugin din ito." Inilapit niya ang lighter sa kahon. "Huwag!" sigaw ni Isadora. Biglang bumukas ng malakas ang pangunahing pinto ng library. Pumasok si Mateo. Kasunod ang dalawang security guard. Nanlaki ang mata ni Mateo nang makita ang eksena. Si Isadora na pinoprotektahan si Leah at si Valentin na may hawak na lighter at kahon. Narinig niya ang lahat. Si Aling Dora, na nasa labas pala, ay tumawag hindi lang kay Isadora, kundi pati na rin kay Mateo, at sinabi kung ano ang maririnig niya kung pupunta siya roon. Natigilan si Valentin. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Mateo. Ang kanyang plano ay nagkawatak-watak. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong panik. Sa isang desperadong kilos, ibinulsa niya ang lighter at kahon, at mula sa kabilang bulsa, may kinuha siyang isang maliit at pabilog na bagay. Isang canister, isang mini smoke bomb.
Isang promotional item ng kumpanya mula sa isang event 5 taon na ang nakakaraan. Itinutok niya ito sa kanila. Hindi niyo ako mahuhuli. Sigaw niya. Ang boses ay mataas at nanginginig sa takot at kabaliwan. You will never catch me. Sa isang iglap, pinindot ni Valentine ang canister. Isang mahinang psst ang narinig at isang manipis. Halos nakakatawang ulap ng puting usok ang lumabas mula rito. Hindi ito sapat para pagtakpan ng isang tao. Sapat lang ito para mag-amoy sunog na plastik ang buong silid. Nang humupa ang usok pagkatapos ng ilang segundo, naroon pa rin si Valentine, nakatayo sa gitna ng silid. Ang mukha ay nagpapakita ng kabiguan at gulat. Ang kanyang grand escape plan ay naging isang malaking biro. Bago pa siya makagalaw, mabilis na kumilos ang mga security guard. Hinawakan nila ang kanyang mga braso at pinusasan siya. Bitawan niyo ako! Nagwawalang sigaw ni Valentine. Hindi niyo alam kung sino ako. Pero wala nang nakikinig. Tapos na ang kanyang palabas. Lumapit si Mateo kay Isadora. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng galit at pagdududa, ay ngayoy puno ng pagsisisi. Tiningnan niya si Leah, na nakayakap pa rin ng mahigpit sa kanyang ina. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isadora. I'm sorry, bulong ni Mateo. Ang boses ay basag. I'm so sorry, Isadora. I was a fool. Hindi sumagot si Isadora. Tinitigan niya lang ito. I was protecting the business, not my family. Pagpapatuloy ni Mateo, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pinaniwalaan ko ang mga numero, ang mga kasinungalingan. Hindi kita pinaniwalaan. Please, forgive me. Sa sandaling iyon, maaaring magalit si Isadora. Maaari siyang manumbat. Pero nang makita niya ang tunay na pagsisisi sa mukha ng kanyang asawa, ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na awa. Dahan-dahan, tumango siya. Isang maliit na tango, pero sapat na yon. Niyakap ni Mateo ang kanyang mag-ina. Isang yakap na matagal na dapat niyang ibinigay. Isang yakap na nagsasabing, pamilya tayo. Kinabukasan, nagpatawag ng press conference si Isadora Evangelista. Ngunit hindi para ipagyabang ang pagkakahuli sa isang traidor. Nakatayo siya sa podium hindi bilang isang galit na CEO, kundi bilang isang taong natuto ng isang mahalagang aral. Sa kanyang tabi ay si Mateo. Ang kanyang kamay ay hindi bumibitaw sa kanya. Today, justice was served. Panimula ni Isadora. Ang boses ay kalmado at matatag. Valentine Soriano will face the consequences of his actions. Huminga siya ng malalim. But this is not just about one man's greed. This is also about a history that we can no longer ignore. Sa harap ng daan-daang kamera at mamamahayag, ikinuwento ni Isadora ang totoo. Hindi niya itinago ang kasalanan ng kanyang ama. Inamin niya ang ginawang hostile takeover sa pamilya Soriano. Maraming taon na ang nakalipas. My father made a terrible mistake, sabi niya. And that mistake created a cycle of pain and revenge. Today, that cycle ends. Nagulat ang buong business community. Walang sino man ang inaasahan ng ganitong katapatan. The Evangelista Corporation will undergo a full review. Pagtatapos ni Isadora. We will make amends for the past. We will operate not just with profit in mind, but with integrity and compassion. We will be a company that listens. Pagkatapos ng press conference, sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Isadora ang kanyang anak na nag-aantay sa isang tabi. Mommy's here, bulong ni Isadora sa buhok ni Leah, and Mommy will always listen now. Sa di kalayuan, nakatayo sa likod ng mga kamera, ay si Aling Dora at Maymay. Tahimik silang nanonood. Tumingala si Maymay sa kanyang ina. Nanay, are they okay now? Ngumiti si Aling Dora, isang ngangiting puno ng pag-asa. They are starting to be. Lumipas ang ilang linggo. Ang lilang ulan ay hindi na muling bumalik. Sa halip, ang kalangitan sa Quezon City
ay mas maliwanag, mas bughaw, na para bang nahugasan ng lahat ng dumi at kasinungalingan. Ang buhay ng pamilyang evangelista ay nagbago. Ang penthouse, na dati parang isang malamig at tahimik na museo, ay ngayoy puno ng tawanan at amoy ng lutong bahay. Isang Sabado ng hapon, ang dining table na dati para lang sa mga business dinner ay ngayoy puno ng pagkain. Pero hindi ito gawa ng isang mamahaling chef. Luto ito ni Aling Dora. May kare-kare, sinigang, at isang malaking bandehado ng suman na paborito ni Leah. Nasa kabisera si Mateo, hindi na suot ang kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt lang. Sa tabi niya ay si Maymay. Tinuturuan siyang magbalot ng suman. Si Mateo, ang kinatatakutang Shark of Ortigas, ay nahihirapang itali ang dahon ng niyog at pinagtatawanan siya ni Maymay. Hindi po ganyan, Tito Mateo. Para kang nagbabalot ng regalo. Tumatawa si Mateo, isang tunay at maligayang tawa na ngayon lang narinig ni Isadora sa loob ng maraming taon. Si Isadora naman ay nakaupo sa may hardin sa labas ng kanilang penthouse sa isang duyan. Katabi niya si Leah. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang balikat. Hindi sila nag-uusap tungkol sa stocks o sa grades, nag-uusap sila tungkol sa mga pangarap. Mommy, when I grow up, I want to build houses for kids who don't have one. Kwento ni Leah habang gumuguhit sa isang sketchpad. Like Ate Maymay's old house pero gagawin kong rainbow-colored. Ngumiti si Isadora. That's a beautiful dream, anak. Hindi niya sinabing, we can fund that. Hindi niya sinabing, let's make a business plan. Sa halip ang sinabi niya ay, tell me more about the colors. At sa unang pagkakataon, nakinig siya. Tunay na nakinig. Sa bawat detalye, sa bawat pangarap, sa bawat pintig ng puso ng kanyang anak. Maya-maya, lumabas si Aling Dora. May dalang 2 baso ng malamig na sagot gulaman. Iniabot niya ang isa kay Isadora. Umupo ito sa tabi nila. Salamat po. Sa lahat, sabi ni Isadora, nakatingin sa matanda. Ang mga salitang salamat ay parang hindi sapat. Ngumiti lang si Aling Dora. Walang anuman. Yaya Dora. Simula ni Isadora, ang lumang pangalan ay kusang lumabas sa kanyang bibig. Dora na lang. Mahinang sabi ng matanda. Hindi na ako, Yaya. Pamilya na tayo. Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ni Isadora. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Kinabukasan Linggo, pumunta sila sa Quezon Memorial Circle. Hindi sakay ng kanilang mamahaling kotse na may driver. Sakay sila ng isang simpleng van. Ang 2 pamilya ay naging isa. Naglatag sila ng banig sa damuhan. Naglabas ng pagkain. Inilabas ni Leah ang isang saranggola na binili ni Mateo para sa kanya. Isa itong malaking saranggola na hugis bahaghari, tulad ng kwintas, tulad ng pangarap niya. Tumakbo sina Leah at Maymay, hawak ang pisi ng saranggola. Si Mateo naman ay tumutulong sa pagpapalipad nito. Si Isadora at Aling Dora ay nakaupo sa banig, pinapanood sila. Alam mo na sa Dora, sabi ni Aling Dora, ang yaman, parang saranggola. Habang pinipilit mong kontrolin, mas lalo lang gustong kumawala. Pero kapag binigyan mo ng kalayaan para lumipad, mas mataas ang naabot nito. Kailangan mo lang tiyakin na ang pisi na nakakabit dito ay matibay. Isang pisi ng pagmamahal. Tumingin si Isadora sa kalangitan. Ang saranggola ay lumilipad ng mataas, sumasayaw sa hangin. Sa ibaba, ang kanyang pamilya, ang kanyang bago at buong pamilya ay nagtatawanan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Nawala sa kanya ang kanyang posisyon, ang kanyang perpektong imahe, ang kanyang lumang buhay. Pero sa pagkawala ng lahat ng yon, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan niya ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, ang tunay na kahulugan ng tahanan. At habang pinapanood niya ang bahaghari,
na sumasayaw sa bughaw na langit. Alam ni Isadora na ito na, sa wakas, ang tunay na simula.